Magandang umaga po muli sa mga giliw kong tagapakinig ng ating channel, Ateista ng Pilipinas. Kumusta na po kayong lahat? Ako po ay si Bang Ationg at ito po ang ating radio podcast, ang boses ng mga Pinoy ateista sa buong mundo. Naririto po ako para magbigay ng tamang kaalaman o impormasyon sa inyong lahat base sa mga ebidensya na aking nadiskubre sa aking mga personal na eksperimento o di kaya sa aking mga napag-aralan sa filosofiya, siyensya, teknolohiya, matematika, at lalo na sa religion, partikular po sa usaping may Diyos ba o wala. Tandaan niyo po na rinirespeto ko inyong mga paniniwala, ito po ay inyong karapatan. Subalit mayroon din tayong katungkulan na ibahagi ang iba't ibang pag-aaral tungkol sa mga relihiyon ng iba't ibang kultura ng mga iba't ibang bansa dahil ang mga ito ay hindi itinuturo sa ating mga paaralan. Mula sa paraan na ito, nakakasiguro tayo na ang ating mamamayan at ating mga kabataan ay magkakaroon ng balanseng kaalaman at makakagawa ng sariling desisyon sa pagpili ng kanilang paniniwala. Dahil ang mga pag-aaral na ito ay hindi ituturo sa mga eskwelahan sa Pilipinas, ang radio podcast na ito ay naglalayong magsilbing gabay bilang guro para makapagbigay ng tamang edukasyon upang lumawak ang ating kaalaman o pananaw hindi lang sa usaping reliyon, kundi pati na rin sa siyensya, filosofiya ng pag-iisip at mga pag-aaral na bihira o bawal ituro sa Pilipinas. Sa huling episode, sinabi natin na ang Biblia ay galing sa Judaismo. Dinagdagan ito ng mga Katoliko at kinopya naman ng mga Islam. Itong tatlong sinaunang grupo na ito ay ang orihinal o tunay na mga relihiyon na sumasamba sa Diyos ni Abraham o Moses. Dahil ang mga ito ay nagtataglay ng apat na marka ng tunay ng simbahan ng Diyos. Kaya kung ang relihiyon mo ay hindi isa dito sa tatlo, malaking posibilidad na ikaw ay susumpain ng Diyos habang buhay ayon sa Galatians 1:8-9. Kung ikaw naman ay Kristiyano at hindi Katoliko, 100% pupunta ka naman sa impyerno. Sa episode naman na ito, tatalakayin naman natin ang mga sumulat ng Bagong Tipan, ang mga iba't ibang bersyon ng Biblia, at ang iba't ibang argumento bakit ang Bagong Tipan, ang libro na dinagdag ng mga Katoliko, sa Lumang Tipan ng mga Judaismo, ay gawa-gawa lamang ng paganong simbahan ng Imperial Romano na kalaunan ay tinawag na Roman Catholic Church. Ang Biblia ay nagmula sa Judaismo, ang relihiyon ni Abraham na isang Hudyo kagaya din ni Kristo. Si Abraham ang itinuring na ama ng tatlong pangunahing relihiyon, ang Judaismo, Katolismo at Islam. Ang Biblia ay galing sa dalawang magkaibang aklat na dalawang magkaibang panahon. Ang Hebrew Scripture ay ginawa noong bago pa si Kristo, wala pa si Kristo noong 1400. At ang Roman manuscript naman ay nang dumating na si Kristo 180. So, merong 1,500 na taon ang nakalipas sa pagitan ng Hebrew Scripture at ang Roman manuscript. Nang nabuo na itong bilang isang libro, ito naman ay tinawag na banal na kasulatan ng Latinong Romano Katoliko noong 300 AD. So pag-aaralan nyo yung mga panahon, makikita nyo mayroong mga malaking discrepancies na. Ang Hebrew Scripture ay ang banal na aklat na Judaismo o ng mga Hudyo at tinawag itong Lumang Tipan o Old Testament. Sa Biblia na ito ay wala ang pangalan ni Jesucristo dahil iba ang Mesaya na hinihintay ng mga Hudyo. Hindi ito banal. Hindi rin sila naniniwala sa impyerno o sa langit. Ang Roman manuscript ay ang banal na aklat naman ng Imperial na Roma at tinawag itong Bagong Tipan o New Testament. Itong Biblia na ito ay dinagdag sa Old Testament o Lumang Tipan ng Hudyo. Ang pangalan ni Kristo ay dinagdag sa Biblia na ito kasama na diyan na dapat si Kristo ay maging isang Diyos din at kanilang paniniwala na may langit at impyerno. So ang impyerno at langit ay dito lamang na idagdag sa New Testament. Pati rin ang pangalan ni Kristo.
Sa pagsama ng dalawang aklat ng OT at NT bilang isang libro, ito ngayon ay tinawag na Holy Scripture o banal na kasulatan ng mga Katoliko. Hindi Kristiyano, iba ang Katoliko sa Kristiyano. Ito naman ay sinulat sa salitang Latin. Ang Lumang Tipan o OT ay may 39 aklat. Ang kasulatan ay orihinal na isinulat sa Hebrew at sa Aramaic. Ito yung lingwahe ng OT. Ang Bagong Tipan o NT naman ay may 27 aklat. Ito ay nakasulat sa salitang Griego naman. So, tandaan nyo, napakalaki ang taon ang pagitan ng dalawa, tapos yung isa sinalin sa Hebrew, yung isa sinalin sa, hindi sinalin, ay salita ng mga Griego. Nang idagdag ang Bagong Tipan sa Lumang Tipan, ang kabuuan na bigla na aklat ay naging 66 na aklat. Ito naman ay isinulat sa Latin. Kagaya ko, maraming mga scholar at eksperto ang hindi naniniwala na ang Bagong Tipan ay sinulat ng mga apostoles ni Kristo o ni Kristo mismo. Kundi ito ay mga libro na dinagdag at gawa-gawa lamang ng mga Romanong Katoliko noon. Sa kadahilanan, una, ang pagbuo at pagsulat ng Bagong Tipan ay nangyari 1,700 taon na ang nakalipas mula nang nabuo ang Lumang Tipan. Ang Biblia ay huminto ganong katagal bago ituloy ang paglikha ng Biblia. Kung ang Lumang Tipan ay sinulat ng mga propeta noon, bakit hindi ito nagtuloy-tuloy hanggang sa paglitaw ni Kristo? Bakit nag-umpisa uli ang pagsulat ng Biblia kung kailan si Kristo ay namatay? Hindi ba kayo nagtataka dito? Ang Lumang Tipan ay sinulat sa Hebreo at Aramaic at ang Bagong Tipan naman ay sa Griego at Latin. Kung hindi kay Constantino, malamang ang naging reliyon ng Roma at karamihang bansa sa mundo ngayon ay Mitraismo. Sinabi na ang mga libro na sa Bagong Tipan ay sinulat ng mga apostoles, subalit ito ay hindi totoo sa kadahilanan na ang laman ng Bagong Tipan ay galing lamang sa mga kwento ng mga tao noon kung saan inuugnay nila sa apat na apostoles na ang sabi ni John o ang sabi ni Matthew o ang sabi ni Mark o ang sabi ni Luke, hindi talaga sila ang sumulat ng Biblia. Ang tawag dito ay oral tradition. So parang pinagpasa-pasa lang pero walang kasulatan. Pero dito, dahil walang pinasa-pasa lang ito, ibig walang witness na magpapatunay na gawa ito talaga ng apat na apostoles. Para bang kwentong kutsero lamang ang nangyari sa Biblia. Pinaniniwalaan na ang Bagong Tipan ay galing sa 5,800 Greek manuscript, 10,000 Latin manuscript, at 9,300 other manuscript, ibang manuscript. Pero hindi ibig sabihin, lahat na ito ay linagay sa New Testament. Pinili lamang ng mga scholar o elders noon ng Roma kung ano ang dapat ilagay o isali sa New Testament. Ang Bagong Tipan ay dinagdag sa Biblia ng emperador ng Romano noon upang kontrolin ang lumalaking populasyon ng Kristiyano noon. Pahinayin ng mga ito at maging miyembro sila ng kanilang kaharian. Ang Bagong Tipan ay isinulat sa panahon ng malaking kaguluhan sa politika at panlipunan. Ang Biblia ay nilikha upang magbigay ng katatagan at pag-asa sa inuusig na kaharian. Dito lang sa Bagong Tipan matatagpuan ang pangalan ni Jesucristo, ang banal na Trinidad, si Kristo ay Diyos, ang paniniwala na may langit at impyerno at ang revelasyon kung saan ang tao ay gagantipalaan o paparusahan ng Diyos. So lahat nito ay nasa Bagong Tipan o New Testament, wala ito sa Old Testament. Kung ang NT ay hinugot sa libo-libong manuscript, so sinabi ko sa inyo, napakalaming manuscript, bakit 8 apostoles lamang ang gumawa ng Biblia? Nasaan na yung mga ibang mga manuscript na ginawa ng ibang manunulat noon?
Bakit ang pangalan nito mga manunulat na ito ay hindi isinama sa Biblia? Nakakapagtaka. Ang Bagong Tipan ay nahati sa 5 parte. Ang Gospels, History, Epistles ni Paul, General Epistles, at ang Apocalyptic Literature. Kung gusto niyo makita kung sino ang sumulat ng mga libro ng NT, kailan ito mga sinulat ay makikita niyo po sa ating website. So, ang Gospel ay sinulat ni Mark, Luke, Matthew, and John. Ang History ay si Luke lamang. Si Pauline Epistles ay si Paul. Ang General Epistles ay sinulat ni James, Peter, John, and Jude. Ang Apocalyptic Literature naman ay si John. Yan ang huling sinulat sa libro. Ang Biblia ay isinalin sa iba't ibang wika at binago depende sa simbahan o relihiyon na kinakasapian mo. Sa 3 original na simbahan, ang Quran ay ang tunay na Biblia ng Islam, ang Tanakh ay ang tunay na Biblia ng Judaismo, at ang New Revised Standard Edition Catholic Version ay ang Biblia ng Katoliko na ginagamit ngayon. So, hindi na yung Rui something, but ngayon ay ito na, NRSE CEV. Ang King James Version naman, na halos lahat ng Kristiyano ay gumagamit dito, ay ang Biblia ng mga Protestante, hindi Katoliko, Protestante, at ng mga Kristiyano na di Katoliko. So, ang King James Version ay mostly ginagamit ng mga Kristiyano na hindi Katoliko. Ang Protestante ay isa sa mga grupo noon na tumiwalag sa Katoliko Romano. So, kung hindi nyo ginagamit ang New Revised Standard Edition Catholic Version na Biblia, hindi yan ang tunay na Biblia ng Diyos. Sa episode na ito, napatunayan natin na may 25,000 manuscript ang sinasabi na sinulat ng iba't ibang tao, kasama na ang mga apostoles, elders, at scholar. Dahil dito, ang kasulatan sa Bagong Tipan ay pinili lamang ng mga tao na ito, batay sa kanilang paniniwala at sa utos ni Constantino. At ang ibang natira na pinaniniwalaan na inspirado ng banal na Diyos ay sinatabi na lamang. So, hindi nila sinabi yung ibang kasulatan na inspired by God. Dahil dito, napatunayan lamang natin na ang Bagong Tipan ay hindi na tunay. Wala ng kabanalan at hindi na ang original na salita ng Diyos. Ang King James Version ay hindi ang Biblia ng Katoliko. Sa susunod na episode, pag-uusapan natin ang mga importanteng ebidensya bakit walang Diyos mula sa mortal na kaaway ng Roman Catholic Church, ang Griegong Orthodox Catholic Church, at ang protestanteng simbahan, at 3 simbahan na pare-parehong umusbong sa mga panahon na iyon. Sa kabuuan ng ating mga tinalakay sa podcast na ito mula noong unang episode hanggang ngayon, pinatunayan natin na walang Diyos base sa mga ebidensya labang kay Kristo, sa Biblia, sa Diyos at sa simbahan. Kagaya ng ang pangalang Yesu Kristo ay wala sa Biblia, ang paliwanag ay nasa episode 10, si Jesus ay hindi ang tunay na Messiah, ang paliwanag ay nasa episode 11, ang kabustusan ni Jesus ay makikita sa episode 12, ang tunay ni Kristo ay makikita sa episode 13, ang mga kasamaan ng Diyos nasa 14, ang Diyos ba ay babae o lalaki nasa 16, bakit ang tao ay walang kaluluwa nasa 18, bakit walang langit nasa 19, saan nakalagay ang malaswang marka ng Diyos ay nasa episode 20, bakit si Kristo ay hindi anak ng Diyos nasa 22. Ang listahan ng mga peking simbahan ay makikita sa episode 19. Sa susunod po muli, ito po uli ang inyong mga atyong na nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Ang sabi ng tatay ko, kung gusto niyo ng buhay na maginhawa, maligaya, malaya at makahulugan, sikap, sipag at kaalaman ang susi ng isang magandang buhay at hindi dahil sa paniniwala na may Diyos. Pasagana at malusog na buhay po sa inyo lahat. Ito po muli ang inyong channel, The Voice of Philippine Atheism. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Ito po ang inyong Ateista ng Pilipinas.